Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ngayong summer at bakasyon na naman, tiyak isa na siguro sa pinaghahandaan lalo na ng mga kabataang lalaki ay ang season of pagpapatuli. Ano ka? Ano sabi ba? Hindi na ako mag-anak. We're going up, it's our moment. Ulit na kayo mga boy! Kaniya-kaniyang hugot ng lakas na loob para masabi na sila ay ganap ng binata. Pero sa likod nito, ano nga ba ang dahilan kung bakit kailangang dumaan sa circumcision o tuli ang mga lalaki? Ano ba ang benepisyo nito? At tunay ba na mas nakakalalaki ang pagpapatuli? Alamin natin lahat yan dito lang sa Expert's Opinion. Ngayong linggo, makakasama natin si Dr. Bong Tuazon, ang Division Head of Pediatric Surgery ng Asian Institute of Surgery dito sa Asian Hospital and Medical Center para pag-usapan itong panahon na naman ng pagtutuli ngayon, Doc. Doc, magandang hapon po and welcome po sa programa natin ng Expert's Opinion. Magandang hapon din sa iyo, Rovic, at sa ating mga tagapakinig. Okay. Doc, panahon na naman, bakasyon na naman, summer season at marami na namang naghahanda ng mga batang lalaki ngayon para sa pagpapatuli. Para masabi daw na sila ay binata na. Pero siguro, Doc, Bong, pag-usapan muna natin itong pagtutuli. Ano po ba yung basic definition nito? Okay, pag sinabi mong pagtutuli, either gugupitin mo lang yung pinaka-foreskin or magbabawas ka ng konting foreskin to expose the head. Ang ibig sabihin nun, tuli na siya. Pero iba-iba kasi ang style ng pagtutuli. Pero Doc Bong, bakit po ba sinasagawa itong pagtutuli sa mga kalalakihan? Okay, ang kadalasan dahilan o indikasyon ng pagtutuli, it's more on the medical perspective. No? Ibig sabihin, ano ba yung mga benepisyo na makukuha ng isang bata pagka tinuli siya. Okay? So, mamaya ba natin i-discuss kung ano itong mga to? Okay lang, Doc. Sige po. Pero Doc, saan po ba nagsimulang gawin o i-practice itong pagtutuli? Especially dito muna tayo sa Philippines. Okay. Actually, matagal na itong practice na ito sa Pilipinas, no? Itong pagtutuli na to. At ito'y naging basihan ng ating kultura, yung pagiging transition from childhood to manhood. Pero, kung tatanungin mo kung kailan pa nag-umpisa ang pagtutuli, it dates back to the time of Abraham, no? Mga 1900 before Christ. And do you know that one of the factor na bakit ang tuli ay also ginagawa ay dahil din sa Christian belief, no? Sa religious background na si ating Heso Kristo ay tinuli din siya nung siya yung walong araw, no? 8 days old. And you can find this sa Luke chapter 2 verse 21 to 29. Pero Doc, bukod dito, bakit po ba isinasagawa? Especially sa panahon ngayon, kasama na yung belief natin, ano po ba yung nagagawa o benefits nito sa mga kalalakihan once na nagpatuli sila? Okay. Meron tayong mga psychological paniniwala na pagka ikaw ay tinuli, ay ikaw ay isang binata na. Binata na daw. Oo. Pero syempre, ang pagiging binata ay it carries a responsibility. Not only physically, but also emotionally and psychologically. Dapat responsible ka. Doc, when we talk about hygiene, may sinasabi rin sila dito kung bakit tayo tinutuli. Oo. Kasi nga, isang indikasyon yan is yung medical, no? Medical benefits ng pagtutuli. Remember, pagka ang isang hindi patuli na bata, yung kanyang bird ay naka-cover ng foreskin. Parang yung ulo may hoodie. Okay, so nakatago yung ulo. At pagka sila ay umihi, hindi lahat ng ihi ay nakakalabas. Natatrap sa loob. Yun ang tinatawag na residual urine. At ang residual urine ay isang magandang culture media para sa bakterya tumubo, mag-multiply, and eventually lead to UTI. Pero kung ang bata ay matutuli, ma-expose mo yung head, pwedeng maiwasan ng ganitong complication o sakit. Pero once na nagpatuli, Doc, ano pa yung ibang mga benefits na to sa mga kalalakihan? In their body, their physical well-being? Okay. Yung sinasabi na physical well-being, no? Ang pag sinabi mo kasing tuli ka, right? Yung iba sasabihin na nagbibinata na, di ba?
coincidence lang yon, no? Na okay. ang mga tinuli ay dapat lumaki. Coincidence dahil ang age bracket nung kailan ka tinutuli as early as merong 9, may 10, pero pag pumatong ka sa 11, 12, 13, yan yung growth spurt, okay, ng hormones at saka ng testosterone, no? Yan yung nagbibinata sila. Nagbabago na. Oo, so hindi ibig sabihin tinuli ka, tatangkad ka. Automatic, Kahit hindi kita tuliin, pwede ka pa rin tumangkad. Parte Nasa po yun. genes yan ng magulang. Oo. Pero Doc, may recommended age po ba sa pagpapatuli? Kasi usually may mga naririnig tayo na bata pa lang nagpapatuli na, pero yung iba naman, above or over age na kung magpatuli. Ano pong say nyo rito, Doc? Okay, ang ideal okay na edad para matuli ay number 1 kung ikaw ay newborn, no? Newborn at ikaw ay baby pa, pwedeng gawin yung tuli. Ang tawag namin diyan neonatal circumcision. Usually from day 1, day 2 or day 3 of life bago umuwi, tinutuli na siya. Okay, ang tawag doon Gomco circumcision. Yun ay tinatawag na tahi, tuli na walang tahi. Napakaganda niya, walang tahi. Okay, kung nalampasan mo naman yung age bracket na yon, ikaw, hintayin mo na lang yung ikaw ay maging 9, 10 years old, or 11, 12, because yun yung age na ang bata naman ay cooperative na. Pwede mong gawin yon na ang bata ay awake o gising sa pamamagitan lang ng local anesthesia. Pero in between, doon sa age group na yon, ang bata ay hindi cooperative. At pagka ganyan, mangangailangan siya ng sedation or patutulugin. Okay. Pero Doc, usually may sinasabi sila na kapag bata raw tinuli, may possibility daw na bumalik itong sinasabi nating balat na nagko-cover sa head. Okay. Ito po ba ay inuulit ang process ng circumcision? Okay. Maraming ganyang mga pasyente rin ako'y nakikita ko sa aking clinic na itinuli na medyo kulang, no? Kulang yung gupit, kulang yung pagbawas ng balat, okay? Ang tawag nila sungaw. Oo, kaya nga ang akin lagi sinasabi ay kayo ay magpapatuli, punta kayo doon sa licensed na doktor, particularly isang surgeon, at pa-explain ninyo ano bang style o uri ng pagtutuli ang pwede naming i-offer. At ano rin ba ang mga posibilidad na medical benefits nito plus yung ating mga possible na komplikasyon. Kasi sa pag-e-explain mo ng mga yan ang tinatawag nating informed consent. Yan ang pinipirmahan ng pasyente bago sila mag-undergo ng procedure. At dahil doon sa informed consent, naiintindihan nila ang benefits versus the possible risk involved. Pero nabanggit nyo na nga to, Doc, yung mga risk na to. Kung sakaling hindi tama yung ginawang process o pagtutuli, procedure, ano po ba yung mga risk na pwedeng ma-experience ng isang pasyente? Kunyari, yung tuli hindi siya nagandahan, okay, napapangitan siya, at psychologically affected siya, okay? Ang pwede mong gawin doon, pwede mong i-revise yung tuli. Kadalasan na mga pasyenteng nagpupunta sa akin for revision of circumcision ay yung mga na dorsal slit lamang. Pag sinabi natin dorsal slit, ginupit lamang yung tuktok ng balat sa ulo, tapos na. Okay, yun yung mga nagiging sungaw, no? Pero kung pwede mo i-revise yan to coronal cut o German cut, no? Ano pong ginagawa rito, Doc? Pinuputol na o tinatahi pa rin siya? Pag German cut, hindi lang ikaw magpuputol, kundi magbabawas ka rin ng konting balat. Okay? You will just leave enough of margin of the foreskin for the flag ceremony or erection. So may mga pangalan pa pala yung mga... Meron. Parang sa buhok lang, Doc. Pero Doc, sa pagtutuli, ano po ba yung process nito at ano po ba yung mga dapat na tandaan bago po magpatuli? Okay, number 1, dapat ang bata ay ready. No? Nasa kondisyon ng bata, ito ay voluntaryo, manggagaling sa bata na gusto ko na magpatuli. Hindi ito biglaan, hindi ito tutulakan, sapilitan, okay, para sa bata mag-undergo. Remember, ang bata ay meron ding tinatawag na autonomy, no? Pag mamayari ng katawan nila yan. So, dapat pakinggan din natin sila. Kung sila ay hindi pa ready, natatakot pa sila,
meron naman ulit paghihintay next summer. Pwedeng gawin. Usually, Ganun. bakasyon yan, Doc. Oo, pero yung mga bata na alam mong may urge na talaga, Handa na. alam mong talagang gusto nilang matuli at ready naman sila, pwede yung under local. Pero yung gusto magpatuli pero natatakot, sedation po namin ang ino-offer. So, Para walang psychological trauma. Okay. Pero Doc, ito tanong ko naman, lahat po ba ng kalalakihan ay pwedeng magpatuli, Doc? O may exemption po ba dito sa procedure na to? Hindi lahat pwedeng tuliin. Okay. Okay, merong mga kabataan na may diferensya ang kanilang pagmamay-ari, no? Ang ibig sabihin doon sa ari nila, yung iba doon nakabaluktot, ang tawag po namin diyan cordy. Yung iba naman ang daanan ng ihi ay wala doon sa dulo. Pwede pong nasa ilalim ng ulo, nasa katawan. Ang tawag po diyan hyposphagia. Hindi po namin yan tinutuli at hindi sila candidate for tuli kasi yung excess na balat na foreskin, gagamitin ho namin yan sa reconstruction. So yan po ang pinakabawal. At saka syempre ho, yung mga kondisyon ng penis na inflamed or may infection, bawal po tuliin yan. Balikan lang natin yung binabanggit natin kanina na maraming nga nagsasabi na ito po yung basihan ng pagiging isang lalaki o binata. Ano po bang sa inyo rito, Dok? Totoo po ba ito? Okay. Pag sinabi natin tuli kasi, physically, di ba, natuli ka. But of course, being circumcised, it carries also a sense of responsibility. Okay. Not only physically, mentally, and emotionally. Di ba? Kaya nga ako, ang termino ko dyan is, you are now a young gentleman. Okay. Oo. Dok, may ilang mga misconceptions pa rin ngayon, especially nowadays na kahit marami nang means of paraan para makapag-research. Pero may mga misconceptions pa rin na sinasabi na bawal daw po itong makita ng mga kababaihan dahil nagkakos daw po ito ng pamamaga. O yung term natin ngayon, pangangamatis. Yun, okay. Anong sa inyo dito, Dok? Hindi po yan totoo. Dahil ang injection at saka yung paggupit ng foreskin ng penis, okay, yan po ay surgical trauma. Pagka po may trauma sa balat, sa foreskin, ang tendency ay mag-swell o mamaga. So natural po yung pamamaga sa penis, no, pagka tinuli ka. Depende na lang to sa style, no? Sa yung dorsal slit, yung ginupit, yan po ang pinakamalaking maga. Okay? Yun namang coronal cut, may pamamaga, pero sa palibot ng kanyang head naman. Okay. Dok, sa pagtutuli po, may mga ilang paraan dito, including the old style, yung tinatawag na tuli, depukpok. Sa inyo po bang pananaw, ligtas pa rin po ba itong gawin? And may na-encounter pa rin ba kayo nagpa-practice pa rin ngayon ito na ganitong pagtutuli? Oo. Sa probinsya, okay, hindi mo maiiwasan na may mga tradisyong mga ating kasamahan sa health workers, no, na nagsasagawa ng ganito na natuli, pukpok. Kaya lang hindi po masasabi na itong pukpok ay hindi talaga safe kasi in terms of sterility, baka may kalawang, madumi yung gagamitin, and at the same time, yung method na yan, walang tahi-tahi. Ipupukpukin mo lang, tapos dudugo na yan, tatalo na sila sa dagat. Ay, yung pa isa, Dok. Oo, yan ang tinatawag na dorsal slit sa medical term. But this is the fastest and the quickest way of doing circumcision. It's very popular in the province. And ito yung type of circumcision na ginagamit pag tuli mission or mga operasyon tuli. Yun, very popular yon. And ngayon, ang latest na aming ginawang workshop sa ibang hospital at gagawing workshop dito sa Asian Hospital ay yung stapler circumcision. So, stapler circumcision, ang result niyan ay coronal cut, pero walang tahi-tahi. Okay? Yun ay doon sa staple na ilalagay namin na mag-i-slap off naman siya after 2 to 3 weeks. Matutunaw at matatanggal. Okay? Pero, aking nakumpara yung mga bawat style, yung stapler circumcision, halos walang maga. Dito sa bagong way na recovery, ang healing, faster din siya. At hindi rin po totoo yung tinatawag nating laser circumcision. Laser yan, isa rin yan. Popular din ngayon yan naririnig, Dok. Ang laser, ginagamit ito sa ibang paraan ng pag-opera, kagaya ng sa mata, kagaya sa hemorrhoids, no?
Pero hindi po namin ginagamit ito sa circumcision. Kasi ang laser, once sinamaan po kayo ng laser, pwede maputol. Okay? At ang tawag po doon sa sinasabi ng laser, electrocautery po yun. Hindi pong talaga ginagawa dito, laser. Ang electrocautery ay isang paraan ng machine na para siyang may hawak ang ballpen at meron siyang yung electrocautery. Parang kuryente na pagka tinapat mo yan, yung mga tiny bleeding nanghihinto. Masasara. Oo, naghihinto sila okay. kasi sinusunog mo sila. Yun ang electrocautery. Pero yung laser, na lagi din po ako natatanong ng aking mga pasyente, hindi po siya ginagamit sa tuli. So basically, Doc, wala pong laser sa pagtutuli. Wala. Oo. Kasi ang laser, sabi ko nga, hindi naman siya talaga word na laser. It's an acronym. Acronym siya. Oo. And it stands for Light Amplification on Simulated Emission of Radiation. Okay. Kaya delikado kung sa penis siya gagamitin. When it comes sa mga professionals naman, Doc, sino po ba yung mga dapat na gumawa ng procedure ng circumcision lang? Okay. So ayon sa Medical Act of 1959, ang bukod tangi lang healthcare workers na po pwede talagang magtuli ay yung mga lisensyadong doktor. Okay. Particularly yung mga surgeons, yung ganyan. Anyone, basta valid ang iyong lisensya, iyong PRC, pwedeng gumawa. Pero sa mga tuli mission na talagang marami tayong barangay, na marami tayong kailangan na katulong, tinetrain po namin at minsan pinapayagan po namin yung mga nurses natin, yung mga medical students natin, at saka po yung mga ibang midwives. Okay. Pero under the supervision po sila ng lisensyadong doktor. They cannot perform circumcision independently. Ano po ba, Doc, yung mga sakaling pwedeng mangyari? Kayo po ba ay may na-encounter na rin kayong case? Na ano po ba yung nangyayari? Kung hindi tama yung... Kung siguro, Robic, maalala mo nung nakarang taon, meron na balita sa isang istasyon ng TV na merong batang tinuli, okay, pero hindi na nagising. Namatay siya, dahil ito po ay overdose naman po ng local anesthesia, yung lidocaine. Ayun. So, yung paglalagay ng lidocaine sa bata, hindi po yan yung biro-biro. Yan po ay kinocompute according doon sa body weight. Tinatanong mo din kung yung bata ba ay merong allergy doon din sa lidocaine. Kasi pag yan ay binigay mo, nasobrahan, komplikasyon ang katapat niyan. Okay? Yun yung mga yun yung mga iniiwasan natin. Number 2, sa pagtutuli, tinatanong mo din, okay, kung ikaw ba ay merong history na ikaw ay nagdugo pagkatapos kang bunutan ng ngipin, nasugatan ka pero labis yung profuse yung bleeding mo. Baka naman kasi meron kang problema sa mga clotting and bleeding disorders o yung tinatawag natin hemophilia. Okay. Yung mga ganyang bata, matusok mo lang yan ng karayom, tuloy-tuloy ang dugo niyan. Oo, merong ganyan din pangyayari na namatay sa hypovolemia o yung nawala ng masyadong dugo sa katawan. Oo. So dapat pala talaga, Doc, medyo mindful din. Bawat patient iba-iba rin pala, Doc. Kaya kailangan maraming possible na mga komplikasyon sa circumcision. Kaya dapat ito'y pinag-iingatan gawin. Ay, tama naman ito. Siguro ito, Doc, medyo pag-usapang tuli naman tayo. Ito naman usapang paglilinis. Okay. Doc, may naririnig din tayo na isang paraan daw ng paglilinis o yung paglalanggas ay yung gamit daw o pinagpakuluan daw ng dahon ng puno ng bayabas. Ito po ba ay ligtas? Ano pong sa inyo rito? Siguro sinauna, nung ang bayabas natin ay marami pa, okay? At ang mga tinatalo ng dagat ay hindi Malinis pa polluted, malinis pa, siguro pwede. Pero sa ngayon kasi, marami na tayong mga advanced na mga wound solution na pwede nating i-apply doon sa ating mga sugat, sa mga bagong tuli, na ito ay approved naman ng ating mga FDA, yung ganun. So, yun ang pinaka-safe. Yung mga makabago po Yung ngayon. makabagong mga solution talaga. Dok, ano po ba yung tamang paraan sa paglilinis? Okay. Ako, meron akong technique pagka ako'y nagtuli. Ito ay nilalagyan ko ng pressurized dressing. And then after 4 hours, 5 hours, akin itong pinatatanggal. Tinuturuan ko yung parents on how to remove it.
And then I teach them also how to take care of the wound. Okay? Sa paglagay ng solution, ako pinapalagyan ko 3 times a day yung solution hanggang makita ko sila sa clinic after a week. And then yung pagligo naman, hindi ko pinababasa ito ng mga 2 days. Okay, wala mo nang ligo. After that, pwede na siyang mag-resume ng shower. Yung gano'n. Usually ba, Doc, gaano katagal bago humilom yung sugat? Usually 1 week lang. 1 week lang. Pero 1 week yung healing ng sugat, pero yung sa pamamaga, minsan makikita mong meron pang konti. No? Medyo matagal pa. Especially doon sa dorsal slit, yung gano'n. Kaya yun naman parte ng recovery, yung maga. Ang importante, nagre-resolve yung pamamaga. Okay. So again, hindi siya dahil sa nakikita ng mga Hindi, mababayan. oo. Normal po yun, natural na nangyayari. Oo. Okay. Dok, pagkatapos matuli, ano naman po yung mahalagang tandaan ng isang lalaki? Ito, medyo siguro mentally, physically, ano po ba yung mga dapat nilang tandaan? So, tingin ko ang pinakamaganda dapat maging leksyon doon sa mga lalaking natuli. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi lang physical yung nabago sa'yo, kundi yun ding mentalidad mo, no? Na ikaw ay isang young gentleman na o binata. At dahil doon, okay, ay ikaw ay merong dapat na wisdom, no? Alam mo kung ano yung mali, ano yung tama. Dahil ikaw ay tinuturing na isang binata na. Ngayong summer at season of Operation Libreng Tuli, Doc, baka may mensahe na lang po kayo paanyaya sa ating mga viewers, para especially sa mga kalalakihan ngayon. Ano po ba yung mga dapat nilang tandaan, paghahanda, and of course, ano po ba yung talagang kahalagahan ng pagtutuli? Okay, so again, yung ating pagtutuli, no, ito ay isang voluntaryong paraan, okay, kung dapat ang isang kabataan ay ready na hindi lang physical kundi mentally, okay? At sa doktor naman, ang kailangan niya ay maibigay niya lahat ng mga posibleng benepisyo at posible ring na mga possible komplikasyon ng gagawing procedure sa pagtutuli. At ang doktor naman ay kailangan din niya evaluate, assess ang bata kung ito ba ay ready na. Kasi kung hindi po siya ready, kailangan natin i-postpone pa ulit ng 1 year hanggang siya ay magsabing handa na ako. Pero doon naman sa mga batang medyo mabababa ang threshold sa pain, sila ay kinakabahan, at pero gusto na nilang matuli, I think doon sila papasok sa sedation, circumcision. Kasi with that, wala po tayong ma-encounter na any psychological trauma sa kanila. At sa party ng doktor, after nyo mapaliwanag lahat yan, informed consent po ang pinakamaganda. Thank you so much, Doc. Pero bago tayo magtapos, baka pwede niyo pong sabihin kung saan po ba nila kayo pwedeng puntahan o konsultahin Okay. sakaling ready na sila para magpatuli. Okay. Meron po ako dito clinic sa Asian Hospital and Medical Center, MOB Room 312. At ako po ay nandito every Tuesday, Thursday, and Saturday ng 10 in the morning until 2 p.m. Pero doon po sa mga interesado na magpatuli ngayong summer season, ay pwede nyo pong kontakin ang Asian Hospital Hotline at 8771-9000 local 5913, or pwede nyo pong follow our social media account at Asian Hospital PH. Salamat po. Ayan, once again, thank you so much po, Dr. Bong Tuazon, sa pagbibigay po sa amin ng impormasyon tungkol pa rin dito sa pagtutulan, of course, sa pagtatama ng mga maling impormasyon na kumakalat pa rin ngayon. Once again, thank you so much po. Salamat, Robbie. Thank you so much. Thank you. At yan na po ang episode natin ngayong linggo. Nawain nakapagbigay kami ng mga bagong kaalaman at impormasyong tiyak na kapupulutan din ng aral. Muli ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Experts Opinion.